Hello and once again, welcome sa atong Sir Jaraw TV. And I hope naamo sa maayong kayuntang and a good weather. Medyo nagadagong ganina pero medyo nagsikat na naman ang araw and ang oras is 2:50 no, sa hapon. So may hapon sa inyong tanan and pitsa karon is January 25, 2004 no, and God is so good and karong nga hapon dalahon ko kamo sa tema nga tulo ka butang no, tulo ka butang ang Ginoo nagpanalangin sa balaan nga kasulatan no? Or the three things that God blesses specifically in the Word of God. Okay? Diha na ito makita, no? Dalawang kamo na ko diya sa tema. No? God blessed three specific things in the Bible, or specifically in the book of Genesis. Diya sa book of Genesis, no? Diha gipanalanginan sa Dios ang tulo ka butang mga kaigsunan, no? Let's read our Bible, no? Pagkasunda lamang sa inyong mga mata, no? Let's read the Word of God from Genesis chapter 1 verse 1 verse 1 and 2. Okay, mao kini ato mabasa sa English, sa King James, no? Genesis chapter 1 verse 1 and 2. Okay? Sa King James Version, mo kinato mabasa, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Mga kigsunan, sa Bisaya, mo kinin, no? Sa sinugdanan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa nawong sa tubig, no? Diyan nato makita, no? Nga in the very beginning, no, ang Dios mao ang nag-create sa atong kalibutan, no? Nagapangutana ang mga naa sa gawas, mga dili nagatuo sa Dios, no? Kung tinuod ba gid ang Dios o kinsa man ang nag-create o naghimo niini sa mga butang nga atong nakita karon sa man atong universe, ni atong kalibutan, no? Who created the earth? Asa kita gikan, no? O daghang kaayog mga theories nga mga theories regarding sa creation, no? Maingon sila nga ang tao, no? Ingon sa mga scientists nga dili mo tuo sa Dios, maingon sila nga ang tao gikan sa unggoy, no? Nag-originate sa unggoy, no? So mao kana, no? And sa Biblia, no, ang atong gina-honor nga mao ang nag-create according sa atong nabasa, no, atong basahan, in the beginning God created the heavens and the earth. Ang kalibutan gimugna o gihimo sa Dios, no? Ang langit ug ang yuta mao ang naghimo kanato, no? Mao kana diha nato makita, no? It's a very unique and presentation sa Dios, no? And the book of Genesis, as an introduction mga kaigsunan, the book of Genesis is gisulat kini ni Moses, no? O isa kini one of the first book, no? Usa sa mga libro nga gisulat ni Moses, kung gitawag ni siya nga sa English the Pentateuch, or ang unang 5 ka libro, no? That is the word penta, the word 5 books. The first 5 books sa gisulat ni Moses, usa kini mao kini ang first book, ang book of Genesis, no? And diyan nato makita og ang atong teksto nagapakita sa atong nabasa
nga ang Dios mao ang nag-create sa kalibutan ug siya mao ang manlalalang, and all things were created by him, and walay butang nga nahimo kung dili pinaagi sa Dios, no? Mao na siya ang giingon diha sa John chapter 1 verse 1 up to 3 nga ang Dios diha mao si Kristo nga gi-introduce diha nga mao si Jesus Christ nga Diyos nga nagpakatao. Siya mao ang naglalang og walay nahimo o walay butang nga nahimo, no, kung wala si Ginoong si Kristo sa atong kinabuhi, no? And also in Proverbs, no, Proverbs chapter 8 verse 22 to 31 diha pod maingon diha nga from the very beginning gi-acknowledge ni Solomon sa nagsulat sa book of Proverbs nga ang Dios nag-create kaniya from his birth, no? He was created by God, no? So diha mismo sa internal evidence of the Bible nagapatunay nga ang Dios mao gayud ang naglalang kanato. We are not an accident. Ikaw ug ako dinhi sa kalibutan dili aksidente, mga kaigsunan, no? Especially the wonder of life, mga kaigsunan, no? Nga especially karon sa mga norms sa mga Generation X, mga Generation Z, no? Maingon nila nga ang pagbuntis is just like an accident, no? No, because ang birth itself, mga kaigsunan, or ang life itself, no, is a gift from God. Og mahusgutan nato na karon, no? We are just introducing our text from the book of Genesis, no? Nga ang tanan diha gikan diha kang Kristo, no? And there is no other than nga i-describe diha sa John, in the beginning, no, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the verse 17 diha, and that man nga gi-describe was Jesus Christ, the Savior, no, ang atong manluluwas. So diri gi-establish nato sa atong gibasa from Genesis chapter 1 verse 2, no, that God really exists and God is the source of our blessing. Ang Dios mao ang tinubdan sa atong mga panalangin, no? Siya, no, mao na natay naay mga alawito na to sa kanta, di ba? O Dios, ikaw ang tinubdan ning tanan, no? Because from the very beginning, God is the source of everything, no? Siya tanan, no? Wala aksidente din na sa kalibutan, no? Especially the wonder of, or the science of having birth, no? Kung mga nag-eskwela na to din, mga students in biology, no? Usad mingon sila, uy, aksidente na buntis ang tao mo na. It's just like a walay matter sa ila ang life, no? But because life itself nag-produce sa Dios, no? Wala aksidente din sa kalibutan. You and I were born according to the plan of God, mga kaisunan. Kita natao din sa kalibutan as the will of God, no? And God is the source of our blessing. And the Word of God itself teaches us that there is only one God. Usa lang ka Dios, no? Muna ito mabasa din ha, no? And also mabasa na ito diya 1 Corinthians chapter 8 verse 4 to 6. Mabasa na ito na diya, no? That Jesus Christ or God is one, no? And other gods ang uban, mga false gods sila uban, no? Ang uban. And also in the book of Ephesians chapter 4 verse 6, no? He is only one. There is only one God na sinasabi sa banal na kasulatan. But mga kaigsunan, no? Because there is only one God, no? God revealed himself, no? In a form of three persons. Muna siya nga God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Kung makita na ito na diya sa atong verse sa Genesis chapter 1 verse 2, no? Tanaw na ito din na. And the earth was without form and void, and the darkness and was the face of the earth of the deep, and the Spirit of God moved up upon the face of the water. So diha mga kaigsunan, gihatag niya ang distinction between the God who created from the verse 1 and the second person, the second person na makita nato mabasa nato diha is the Holy Spirit. And also Jesus Christ as God
from the very beginning in John chapter 1 verse 1. No, sila na sila. So we believe in the Trinity, mga kaigsunan, that God is one, yet God revealed Himself in three person. No, diyan natin makita. And also diyan makita po nato as an interaction that God also was called Elohim, no? Muna siya diha nga it was in a plural form, meaning the strong one, no? Diyan nato makita ang word nga strong one, no? And also God revealed Himself and according diya sa meaning sa iyahang Hebrew names, no? So daghan mga pangalan ug katawagan ang Dios in His Hebrew name and in Greek form, no? Makita nato diha Adonai means Lord, no? Makita nato diha, no? Elohim mo na siya, Genesis chapter 1 verse 1. The word Adonai and Lord, makita nato diha Joshua chapter 5 verse 14. He was called Yahweh. Ang meaning sa Yahweh is I am the one who is. Ako, no? Siya si ako, no? Mo na siya diha sa Exodus chapter 3 verse 14. He was called Yahweh. And also sa Greek he was called Theos. Diyan nato nakuha ang English word God, no? Theos, no? Matthew chapter 1 verse 23. And also he was called Kurios, meaning Lord, diya sa Matthew chapter 5 verse 33. And also he was called Despotes. So sa English word master, kita po nato diya sa Acts chapter 4 verse 24. He was called master. And also, He was called our Father. That's why gitawag siya na itong amahan nato siya sa langit. No? Gitawag siya our Father. Diya sa John chapter 4 verse 24 and also in John chapter 15 verse 15. No, diha. John chapter 15, no? John chapter 15 verse 16, no? Diha na siya nato mabasa that God revealed Himself, no? And also naidaghan siyang pangalan, no? Gitawag siya nato nga Dios, no? Lord, Master, the Creator of everything, and also Jesus Christ. He is our Lord, the King of Kings, the name above every name. So God is the source of our blessing. No, siya mao ang ginatawag nga tinubdan sa atong mga panalangin. That's why God deserve our worship, no? Ang Dios takos siya sa atong pagdaig diha kaniya. No, siya dapat atong daigon because He is the Lord of everything and the Creator, no, of our life, no, mga kaigsunan. Ug diri makita nato again, ibalik ko kamo diha sa tema nato diha that there are three things that God bless. Dili karong nga hapuna, no? Mo kini atong kuan. Una sa tanan makita nato diha mga kaigsunan, dinhi sa book of Genesis, no? God bless the animal life. No, tanaw nato mga kaigsunan. Genesis chapter 22, chapter 1 verse 22. Mo kini ato mabasa diha. Verse 22 to 25. In English, basa na to mga kaigsunan, ha. In English, God bless, no? God blessed them and said, no? Nakuan siya din sa mga verse 21, no? And God created the great whales and every living creature. That is Genesis chapter 1 verse 21. And God created great whales and every living creature that moves, which water brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw it was good. No? And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, fill the waters in the sea, and let the fowl multiply on the earth. No? Mao kina sa Bisaya atong basahon sa ang verse 22, og gipanalanginan sila sa Dios og nagaingon, sumanay og dumaghan kamo og puno ninyo ang tubig og ang dagat og ang padaghanon ang mga langgam sa yuta, no? God bless the animal life, no? Dili nato makita mga kaigsunan. And dinhi makita nato the lesson of this nga the blessing nga gina-encourage kita sa pulong sa Dios. God is inviting us to
to respect His creation. Mga kaigsunan. Nga ang mga nilalang o mga creation, ang creation mga kaigsunan, no? We need to respect creation because creation representing, even without reading the old manuscripts, without reading the Bible mga kaigsunan, the creation itself is shouting to us that there is God, no? Ang pag-observe pa lang nato diha sa heavens and the earth, no? The glories of God is everywhere na makita nato mga kaigsunan. The wonder of life mga kaigsunan. Ang kahibulungan sa kinabuhi, no? Dako kayo nato nga makita nga proof mga kaigsunan. Ang uban mga good mga kaigsunan, mga skeptic ba, no? Dili man tanan, no? But sometimes they are skeptic, they're questioning through science nga walay Dios, no? But the creation itself, even the animals, even biology of the animals itself, nga magkalahi-lahi mga kaigsunan, no? Dili parehas mga kaigsunan. Ang unod sa tao ug ang unod sa animals is different, no? Dili magkaugnay. Ingon pa sa mga evolutionist, no? Nga we came from one cell, no? From one gikan sa isa, nagikan sa unggoy. Pero kung i-compare ng mga kaigsunan, ang unod sa unggoy ug unod sa tao lahi gayud. Mao na nga makita nato ang ka-uniqueness that every creation na ay signature ang Dios, no? Na ay pirma sa Dios ba? Na ay authentication nga kini mobalik dito sa iyang creator, no? The concept of there is a creator, no? Let me illustrate mga kaigsunan, no? Adunay usa ka atheist mga kaigsunan nga nag-question sa gi-question niya ang usa ka pastor, no? About creation, and he does not believe creation. And ang pastor mga kaigsunan, no? Gi-present kaniya ang maong relo, no? Gitagaan siya og relo mga kaigsunan, no? And unsa ka nindot sa relo? Bisag unsa ka nindot sa relo mga kaigsunan, there must be a creator of that watch. The same gihapon dinhi sa ato sa kalibutan mga kaigsunan. Bisag kung sa nato deny nga walay Dios, but nakita nato ang kalibutan, there will be always, and it will point us to God, no? Usa sa pinaka-example nato diya mga kaigsunan, usa ka journalist and usa ka atheist mga kaigsunan. Ang author nga si Dr. Lee Strobel, no? Ingon siya diha, ang iyahang libro unta, The Case of Jesus Christ, The Case of Christ, or The Case of God, no? Ang iyahang is to disprove God, kay suko kay sa Dios, no? Suko kay sa Dios, and sa diha nga nag-journey siya sa pag-prove niya nga dili tinuod ang Dios, dili tinuod si Kristo, siya nahimong magtotoo sa Dios tungod kay na prove niya nga tinuod ang mga dokumento, tinuod ang mga pagpamatuod that God exists and Jesus Christ is God, no? Nindot kayo na siya. That's why diyan nato makita from the first point that God bless, no? God bless animal life. Looking upon the animal life, no? You will explore and you will see God exists and God has a purpose in our life. God has a purpose in you and me, no? Siya na purpose ang Dios, no? Ikaduha mga kaigsunan, ikaduha nato nga makita diha, ikatulo o ikaduha nga butang nga gi-bless sa Ginoo, God bless human life. I will repeat again, ikaduha nga gi-bless sa Ginoo, God bless human life, no? Mabasa nato mga kaigsunan sa verse 27 sa Genesis chapter 1 verse 27. Diri pa lang sa first book, no? The first book and the first chapter of Genesis, din nato makita that God has a plan sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi mga kaigsunan, no? So mo kini ato basahon sa Genesis, no? Genesis chapter 1 verse 27. God created man in his own image, and God created them male and female, and God he created male female created he them. Sa Bisaya pa, o gibuhat sa Dios ang tao iyang kaugalingong dagway, no? Nindot kayo, no? Sa dagway sa Dios o gibuhat
nila sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila, no? Kuan gayod ni Moses, no? Iya kayod nga clear the doctrine that God created, no? God created Adam and Eve, no? So mo na diha, siya mismo ang nag-create, and then he created male and female. Na usahay ma-confuse kita mga kaigsunan, no, regarding sa atong biological na to nga sexualidad, no? And karon ginahimo na to because they deny God and they reject God, no? And they reject the word of God, no? Gihimo na lang nila nga sexual preference kung unsa na lang ang masuntop sa una-una, no? Sa una duha tulo LGB hanggang TQRS na sila, no? Mo na nga daghan na kayo sila changes, no, in respect to those LGBT mga kaigsunan. But according to the word of God, no? According to the word of God, God created male and female. Mabisag usahan pa na to na una-una diha, we will be as smart as the scientists mga kaigsunan. Dalawa lang talaga ang binigay ng Panginoon natin na sexuality, no? Gender, yan, dalawa lang yan, no? Pero bahala na kayo dyan kung ano ang preference nyo. But according to the word of God, dalawa lang yan, no? Pili ka lang, male and female. And wala lang niya gi-create, no? Gi-create niya nga male and female. Tapos na, God created man in His own image. We, tao, nagpapatunay that God exists because we are in His likeness, image and likeness. Nindot kayo mga kaigsunan. We are not equal with God na according naman sa iba, according sa mga extreme, no? Na they are gods na, no? Because they are created in the image of God. No, but we have the qualities. We have the will, no? Meron tayong sariling choice. We can choose from between right and wrong. Again, no? No? Diha na nato makita, no? It disproves also that we are an animal, no? Lahi kayo ang animals, lahi po ng tao. Because ang tao, ingon sa buwalaan ng kasulatan, gi-create according to the image of God. No? Nindot kayo na siya mga kaigsunan. And that's why God also is inviting us and reminded us the value of life. No? Gina-remind kita sa kahalagahan ng buhay. And kung nagapangita kita, if we are seeking of unsa man ang will sa ako sa Ginoo, makita nato diri sa balik ta, no? Balik ta sa basic manual of our life. Mao na gitawag ang Bible, ang Biblia giingon nga manual, di ba? Kung mapalit ta og mga gadget nato, mga microphone, mapalit ta og cellphone or anything, naa siya ginatawag nga instruction manual. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, aduna po'y instruction manual. Mao kini ang Bible, no? Mao kini gitawag na, di ba, acronym ang Bible? Basic Instruction Before Leaving Earth. That is the word Bible, mga kaigsunan. So balik kita, na kung nagapangutana kita sa journey sa atong kinabuhi, kung nagapangutana kita unsa man ang purpose sa Dios sa akong kinabuhi, balik kita sa balaan nga kasulatan. And the word of God says that we are, you and I, male and female, God created us in His own image. And God bless us, no? Ay blessing. Verse 28. And God blessed them. And God said, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish and of the sea, and over the fowl of the earth, and over everything, every living thing that moveth upon the earth. No? Gisangunan sa Dios ang tao to become a leader, no? Mao na ginaingon ni John Maxwell na every one of us is a leader. Bawat tao, bawat nilalang na tao, mga kaigsunan, is born leader din sa kalibutan. No, we are a leader in our own, dahil pinanganak tayo. Binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon to enjoy His creation, and also binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon para pangalagaan ang kanyang creation, no? That's why we are, no? Ganyan ka valuable ang life. God bless human life itself, no? Kaya minsan sa ating mga generation ngayon, Generation Z, no? It is also reminder that God, no,
also really appreciate life, no? Mao na nga dapat natin na tandaan pagkatandaan. No, bago tayo mag-enter diyan sa mga tinatawag na premarital sex, bago tayo mag-enter diyan sa mga marriages, no? Yung mga ngayon hindi na marriage 'yan na nagiging cohabitation, no? Yung pagli-live-in na 'yan, no? I-remind natin that human life is very sanctified and blessed by God, no? Ginawa ito na holy ng Panginoon ang buhay, no? And we are kung magkaroon man ng family, no? God bless families, no? Ang family ay dinesign ng Panginoon para mag-generate ng buhay. Kaya nga sabi niya dito, tingnan natin sa Bisaya, ha? Og gipanalaginan sila sa Dios og moingon ang Dios kanila, no? Sumanay og dumaghan kamo ug puno ninyo ang yuta ug magagahom kamo niini, no? God gave us the power, the control, the influence over the creations, mga kaigsunan, over diha sa mga butang, sa mga animals, no? Sa pag-take care niya pag-take care sa nature, pag-take care sa kalibutan, pag-till sa land, no? Mao na kana, no? Mao na mga no tingala na ta nga hinay-hinay nagkakuha ang atong kalibutan, because we forget that our responsibility also is to take care of our land, no? To take care of the earth, no? Sometimes we forget, tingala na to daghang baha, because why? Selfish intentions. Gusto lang nato nga mutanggap ng blessing sa Panginoon, pero ang responsibility of man to ingon siya diri magagahom ka mo niini ug magbaton ka mo og pagbulutan ibabaw sa mga isda sa mga dagat, no? Ug magagalam sa mga kalangitan, nga langgam sa kalangitan ug ibabaw sa tanan nga gibuhat nga buhi og lihok sa ibabaw sa yuta. God gave us authority, no? Over animals, over the birds, over all creeping things, mga kaigsunan, no? Gitagaan kita niya. But we have the responsibility also, not only to use them, to abuse them, but also to take care of them. No, mao na ang atong responsibility. So God bless, no, give bless sa Dios mao ang human life, no? Ingon na ka importante ang human life, no? Nga usahay, no, masad na lang ta mga kaigsunan, no? Masad na lang ta even sa mga balita, mga kaigsunan, nga ilang ginaalaw na nila ang abortion, no? Ginaalaw na nila ang para ni karon, they are destroying the design of God from male to female, no? Gina-destroy nila ang original plan sa Ginoo, no? Gusto nila dili male and female, gusto na ko LGBTQZ na ang gender, no? They will mangita sila og paraan and reason para ma-justify ang gusto nila, no? Even they will go to the Pope, no? Maato sila dito sa Santo Papa. Muna karon isugot na gyud si Santo Papa hinuon, no? Mao na nga we will balik ta sa scripture aron dili ta mawala. Nga gidesign sa Dios, no? Gihimo sa Dios babae lalaki ra gyud, no? And the sanctity, the holiness of life, nga makita nato mga kaigsunan, ang pagkabalaan sa kinabuhi, no, nga dapat nato i-reserve kini mga kaigsunan, o the seriousness mga kaigsunan sa pagbuo sa kinatawag nga family. Ang family nga importante kana siya sa pagbuo sa usa ka pamilya, mga kaigsunan. And not only that, a family that is centered to the Word of God, no? Una siya nga gina-encourage na to ang mga couples, gina-encourage na to nga dalahon ang ilang mga anak dito sa simbahan, no? Teach your children love and fear of God, because God bless human life, no? Mao na ang reason, no? Nga mudako sila with fear with God, with love with God, because God bless human life. Nga na ka importante, mga kaigsunan. Ikatulo na to nga mako na to diyan. We should dili na to ikuan sa
kung gusto ta mangita og purpose sa life, balik diya sa balaang kasulitan, because God has a purpose sa imong kinabuhi. Kung mangutana ka, Pastor Arnold, what is the purpose of my life? The Word of God says it's so that God blessed us, and you and I is created in the image of God. No? Mo na siya ang ingon sa bulan nga kusa. Basa ha, Genesis chapter 1 verse 1 to 1 and 2, and the verses that na atong gibasa sa the whole book of Genesis, sa Genesis chapter 1. God blesses, no? God bless human life. No, nindot kayo nga ikaw ug ako mga kaigsunan is not an accident in this world. Ug ikaw, no, gitagaan ta sa Ginoo og abundant life. Ingon pa sa John chapter 10 verse 10, no? Nga mianhi si Jesus Christ to have abundant aron magkaroon kag kinabuhi og kinabuhi nga madagayaon. Mo na ingon diha sa John chapter 10 verse 10, no? Basahon na lang ninyo mga kaigsunan. Ikatulo nga blessing sa Ginoo sa balaang nga kasulatan magjuan. God bless the Sabbath. Nganong apil man ang Sabbath, Pastor Arnold? Ibig ba sabihin Sabado na? No, it symbolize the day nga ang Ginoo nagpahulay. Kung imong tanawon diya sa Genesis chapter 2 verse 3, no? And God blessed the seventh day and sanctified it, because he had because that in he had rested from all his work which God created and made. Sabi siya, ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw. Wala may Sabado diha, no? Wala Sabado diha mga kaigsunan. Atong basahon ha. Ug gipanalanginan sa Dios ang ikapito nga balaan, ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat o gibuhat sa Ginoo ug nahimo sa Dios. Nakita nato na nakadungog mo diha sa word nga ang Dios nagpahulay sa adlaw nga Sabado lamang. Wala, di ba? No? Ang gipunto sa Genesis chapter 2 verse 3 nga ang Dios naghimo, di ba? Kung atong basahon ang creation, nag-create ang Dios, di ba? 7 ka adlaw, no? 7 days of creations, mga kaigsunan, no? And God rest in the 7th, no? So 1 to 7 lang na siya, wala na siya Lunes, no? Kung yung tanaw, wala Lunes, Sabado hangtod Domingo na siya, no? Later na lang na siya nagkaroon ta og gitawag nga Gregorian calendar, no? Pero kung itanaw na to sa Hebraic calendar, no? Mufit gihapon ang word na 7th day, mga kaigsunan, no? Makita na to diha, wala na siya, dili na siya Sabado, no? Ang rest is the time when people will worship, no? Mao kana siya ang tawag nga Sabbath, mga kaigsunan. These three things kining tulong akong gi-mention, God bless the animal life, God bless the human life, and God bless the Sabbath. These three things is the foundation of life, or the pillars, no? Mo kini mga pillars sa kinabuhi that we should not gikinahanglan nato nga mabalaan what is the purpose of life, no? Unsa ni ang purpose sa life, no? Og again, no, to take care of the animal life, gitagaan ta niya ni ana sa Ginoo og katungdanan to have life abundantly here on earth, and also, no, because we are God created us in His own image. He blessed human life. That's why we need to respect human life. Ug ikatulo, we need to worship God in spirit and in truth, no? Muna siya diha sa balaan nga kasulatan. God made man in His own image, and God wants us to enjoy life. Muna siya diha sa John chapter 10 verse 10, no? And this okay na yung nga makita na to diha nga kini walay lain mao si Jesus Christ, no? Ang abundant life nga atong batunan, mga kaigsunan, is gikan diha kang Ginoong Jesucristo, no? And God bless the Sabbath to rest that we are made to worship. Basa na to, mga kaigsunan. Kita gilalang kita tungod sa purpose sa Dios nga kita magadayig sa iyang buhi nga pangalan, no? Ephesians, mga kaigsunan, Ephesians chapter 1
Ephesians chapter 1 verses 5 to 6 mga kaigsunan. Ingon sa diha, no? According as he had choose us in him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ, and Christ to himself according to his will and purpose, to the praise, verse 6, to the praise of the glory of his grace, when he had made us and accepted and beloved, aron pagadaygon ang iyang mahimayaong grasya, nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa pinalangga or bilad. Giluwas kita, we are saved to worship mga kaigsunan, no? Giluwas kita sa Dios, no? Mo kana ang giandam sa Dios kanato before the foundation of the earth, nga gihatag niya iyang bugto nga anak og kinsa man bisan kinsa. What is the will of God? Kung among tanawon diha, no? Ingon sa diha, we are predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ to himself according to the pleasure of his will. What is the will of the Father? The will of the Father that all will be saved. No, mabasa na siya, no? Sa balaan nga kasulatan. Mo na diyan nato makita nga God blesses the Sabbath because God alone is worthy to be worshipped, no? Mo kana siya ang essentials to life. Two things that is essentials to life. To worship the Creator. Atong i-worship ang manlalalang, no? Kaysa sa mga nilalang. Mao kana siya ang giingon diya sa Romans chapter 1 verse 25 nga nasuko ang Dios kanila tungod kay ilan ang gi-worship ang mga nilalang kaysa sa mga maglalalang, no? Or they worship the more the creation, ang mga butang dinhi sa kalibutan, ilan ang gi-worship. Kung mawadaan ko aning mga butang, dili na ko ka-worship. Kung wala na ko'y cellphone, kung wala na ko sa Facebook, dili na ko ka-worship, pastor. Kung wala ko'y kutsi, kung wala ko'y pamasahe, dili na ko makaadto sa simbahan, pastor. Nahimo na nga ilang gi-worship ang mga creation than the Creator. Kasi siya man dapat na i-worship, ang Creator. So He is the source of our blessing. Siya ang tag-iyan ninyo ng kalibutan. Siya ang nag-provide sa atong kinabuhi every day. So He is worthy of our praise. Ikaduha nga essential nga dapat nato nga masayran mga kaigsunan. God seeks to worship Him. Ang Dios gi-create kita aron kita magdayeg kaniya, no? Manang gitawag diha nga we are designed to worship and ang iyang glory. No, makita nato diha Ephesians chapter 3 verse 21. No? Unto him be the glory in the church by Christ Jesus throughout all the ages world without end, no? Ayun pa sabi siya, kaniya anaa ang himaya diha sa iglesia, diha sa church. Kung gusto natin mangitao ng iyang glory, ang iyang presence, na sa pagtigong-tigong sa mga kaanakan. The word church, dito sa the church building. Ang uban nagaingon nga church building, ang church, no. It is the gathering of the believers na diha ang presence sa Ginoo. 2 or 3 gathered together in His name, it is called worship sa church, no. It is not fixated or dili naka-concentrate lamang diya sa church building, kundi sa bisan asa nga magatapok ang mga kaanakan sa Dios, that is called the church, the called out assembly of God, no? Mao kana siya ang the word church. That's why ang himaya nga makita nato diha naa diha kang Kristo Jesus, naa diha sa iglesia diha kang Kristo Jesus, ngadto sa tanan nga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. No, diha nato kung gusto nato nga mag-grow kita spiritually, gina-encourage ka mo to go to church. To gather together, no? As family, as a group, no? Cell group man na siya diha. No, gather together, read the scriptures together, and that is
the glory of God will be found, mga kaigsunan, ang iyang himaya, no? Diya sa iyang iglesia, no? Ang ubang mga kaingon nga ang iglesia makita lang na siya sa mga kalatura. Ang iglesia makita diya sa specific nga lugar, natawag nga naipangalan, no? Pangalan sa iglesia nila mao ilang ginabandera. No, the church here is the called out assembly, no? Itawag nga iglesia na panagtapok sa mga believers. The gathering of the believers is called the church, the called out assembly of God. No, that is the church. No, pero naipangalan na siya. No, dili po maingon nga wala si pangalan. No, naipangalan. Nindot kayo nga naipangalan, no? No, nindot kayo nga gipanganlan kitag mga missionary Baptist church, no? Nindot kayo na. But, no, it is not exclusive nga diri lang gyud ang kuan, no? It is because, no, gitawag ta nga the called out ones, no? We are called as to gathering of the believers, no? Dili siya makulong sa gitawag nga makulong lang diya sa usa ka place, diri lang gyud sa amoa. Ang uban wala na gina-bless, no? Because, no, the church itself, the word church came from the word ecclesia, no? The called out ones, no? That's why God blesses worship, no? And diyan natin makita that God, no, mo na ginaingon sa balang kasulatan, to God be the glory, no? Ang Dios diya kaniya ang himaya, all to him be the glory. And the right relationship diya sa Dios. Muna ginahanglan nga God blesses the Sabbath day because importante sa Dios ang relationship. Gi-create kita sa Ginoo, importante sa Dios nga kita magbaton og gitawag nga personal relationship. Kay dili kita maluwas pinaagi sa atong simbahan, dili kita maluwas pinaagi sa atong maayong buhat, kundi personal nga relationship diya kang Ginoong si Kristo. That's why the Word of God is inviting us to have a personal relationship with Christ. No? Because if you shall confess Christ, no, confess Him in your mouth, believe in your heart, and confess that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is your Savior, you will be saved. No, mao na siya nga gikinahanglan, no? Nga gikinahanglan nato ang personal relationship. So now three essentials nga gibless ang Ginoo, gibless sa Ginoo sa balaan kasulatan. God bless the animal life, no? Gipanalanginan niya ang mga kahayupan aron nga magapa-remind ka nato bisag kung saan nato pag-question, no, scientifically we will disprove them. We will disprove that there is God. Ang mga nagahimo niya na sama ni Dr. Lee Strobel, nagsugod siya nga kalaban sa Biblia, kalaban ni Ginoong si Kristo, but he turned out to become a believer because napatunayan internal evidence and external evidence plus the archaeological evidence, mga kaigsunan, nga nagaingon the Bible is true and Jesus Christ is the Lord of Lords and the name above every name. No, nindot kayo na siya nga tumakuan that God blesses the animal life. Nya sunod, God bless human life. No, nindot kayo nga di ay kita gipanalanginan sa Dios. Bawat sa isa sa tuwa bisag unsa ka bugat sa imong problema, kabugaton nimo financial diha, but God has prepared a blessing and a harvest diha sa imong kinabuhi. Og ikatulo, no? Gisugo kita sa Dios to worship. Gi-create kita sa Dios sa pagdayeg kaniya. That's why we believe that soli Deo Gloria, no? God alone be the glory because He deserves our worship, mga kaigsunan, no? Sa kadaghan-daghan nga panalangin, sa kadaghan-daghan nga panalangin, mingon ba mudawat mo lang kita og blessing diri sa Ginoo, no? Dili ba ang mga trials part gyapon sa mga blessing na gihatag sa Dios, no? So magmaligon kita, mga kaigsunan, og daghang salamat. I hope nga you will kini nga mga preachings mahimong beneficial sa inyo, ha. Og not only that nga kita, no, ang purpose gini nga Sir Jarrell TV is kamo magbaton og personal nga relationship dia kang Kristo, no. Ayon pa sa ako nga t-shirt, I am not ashamed of the gospel, no, because this is the power of God unto salvation. Daghang salamat og maayong hapon.